Magandang gabi at welcome sa On the Record, ang in-depth interview show ng I-24 News. Nagpahinga kami ng ilang linggo dahil sa digmaan sa Iran, pero ngayon balik na kami at marami tayong pag-uusapan. Para mas maintindihan ang sitwasyon sa marupok na tigil putukan at posibleng balik ng operasyong militar, ikinagagalak kong makasama muli sa programa si Danny Sintrinowitz. Si Sintrinowitz ay senior mananaliksik sa Iran at Shiite Axis Program ng Institute for National Security Studies. Siya ang dating pinuno ng Iran branch sa Military Intelligence ng IDF at isa rin siyang non-resident fellow sa Atlantic Council. Danny, salamat sa pagbabalik sa programa. Salamat sa muling pag-imbita sa akin. Ganito, kasalukuyan tayong nasa gitna ng isang napaka-hindi tiyak na tigil putukan sa pagitan ng Israel, US at Iran. Ngayon, pag-uusapan natin yan mamaya, pero gusto kong magsimula sa pagbalik tanaw sa 39 na araw ng labanan sa pagitan ng mga panig. Kamakailan mong isinulat na kahit may mahahalagang operasyonal na tagumpay ang Israel at US, lalo na sa pagpapahina ng kakayahang pandigma ng Iran at istruktura ng kanilang command and control, wala pa ring ganap na aabot sa mga layunin ng digmaan. Matibay pa rin ang rehimen ng Iran at buo ang kanilang mga misil. Hindi tuluyan napigilan ng Iran na umusad sa paggawa ng sandatang nuclear. Mapapansin ko na nakita mo na ang lahat ng mga resulta na ito bago pa man mangyari. Kaya saludo ako sa iyo para doon. Pero kung hindi mo naabot ang layunin mo, nabigo ka talaga. Iyon ba ang iyong pagsusuri tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, ang kalagayan sa pagitan ng dalawang panig matapos ang 39 na araw ng labanan? Oo, kapag tiningnan natin ang mga naganap na labanan, masasabi nating naging matagumpay ito sa operasyon. Pero tiyak na ito ay isang kabiguan sa estratehiya. Hindi natin dapat maliitin na natutulungan ng IDF at CENTCOM para pahinain ang kakayahan ng Iran. Sa palagay ko, hindi tulad ng Rising Lion at digmaang tumagal ng 12 araw ngayon, ay mas napapahina natin ang kakayahan ng Iran na muling buuin ang kanilang lakas, lalo na sa konbensyonal na larangang militar. May malalaking tagumpay, pero dapat tandaan, gaya ng sinabi mo, ang pangunahing layunin ng digmaang ito na hindi lang pahinain ang kakayahan ng Iran. Pinag-usapan natin ang paglikan ng kondisyon para sa pagbabago ng pamahalaan na nagdulot ng mas radikal na Iran kaysa ngayon. Prabhu, pakiusap, magsalita ka tungkol dyan. Patuloy na ipapaputok ng misil ang Iran at may kakayahan pa rin maglunsad hanggang ngayon. At syempre mula sa nuklear, at sa tingin ko, ito ay isang bagay na dapat magpaalarma sa ating lahat. Pinag-uusapan natin ang banta ng paglawak. Ang Iran ay may isa lang, ibig sabihin ay nuclear. At hawak pa rin nila ang 440 kilo ng 60% pinayamang uranium sa tonelada sa Isfahan. Mahalaga na may nagawa tayo, pero sa tingin ko, hindi pa rin ito matatawag na tagumpay. Sinulat mo rin sa parehong OPED na kailangan bumalik ng Israel sa umpisa at muling suriin ang kanilang estratehiya laban sa Iran. Kung hindi kayang pasukuin ng militar ang Iran, ano dapat ang bagong estratehiya para matanggal ang banta ng nuklear at mga misil? Mahalagang tanong ito, pero sa tingin ko, nauuwi ito sa pag-unawa na may hangganan ang kaya nating gawin pagdating sa Iran. Para sa akin, ipinakita ng dalawang kampanya na sa taktika, operasyon at intelihensya, tayo ang lamang. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang problema, hindi natin magamit yon para pahinain o palitan ang rehimeng ito. At hindi ring mapigilan ang muling pagbubuo ng kanyang kakayahan, nuclear man o konbensyonal. Kaya dapat nating piliin ang ating laban at magpukus sa pinakamahalaga na ibig sabihin ay nuclear. Pangalawa, kailangan nating maintindihan na hindi natin kayang mag-isa baguhin bawat 6 o 8 buwan sa Iran. Bakit ito mahalaga? Sa tingin ko, mas natututo ang mga Iranian sa bawat banggaan. Kaya mas marami kang effort pero kaunti ang resulta. Hindi ko sinasabing wala tayong tagumpay. Meron naman. Sa huli, hindi ko iniisip na kayang pabagsakin o pigilan ng dahas ang rehimeng ito sa paggawa ng nuclear bomb. Ito ang problema natin na yon. Kaya dapat nating pag-isipan kung paano isusulong ang pampulitikang landas. Hindi rin ako tagahanga ng Islamikong Republika ng Iran. Sa tingin ko,
Dapat natin piliin kung itutuloy pa ba ang labanan at itulak sila lampas sa punto ng walang balikan sa bomba. O makamit ang isang kasunduan na palalakasin nito ang rehimen, pero aalisin naman ang kakayahan nilang gumawa ng bomba. Sa tingin ko, pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Kaya isang kasunduan lang ang solusyon para mawala ang banta ng nuclear na bomba sa ating pagiral. Ito ang problema kinakaharap natin. Tingnan mo, pinuruhan natin sila. Pinuruhan natin ang Fordo. Pinuruhan natin ang Natanz kasama ang ating mataibigang Amerikano. At ang resulta, meron tayong 440 kilo para sa 60%. Ang Wall Street Journal ang nagulat na aktibo pa rin ang mga centrifuge ng Iran. Kaya ilang linggo na lang sila mula sa fissile material kung nanaisin nila. Kaya ngayon, pwede natin silang pigilan kahit di natin kayang pabagsakin ang rehimeng ito. Dapat nating maintindihan na limitado rin ang ating lakas militar. At ang tanging paraan, sa tingin ko, alam mo, sa teorya pwede mo isipin na maraming paraan, pero sa practical na usapan, ang tanging paraan para matigil ito ay sa pamamagitan ng isang kasunduan. Ngayon, muli, hindi ito pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Ito ay pagpili sa pagitan ng masama at mas masama. Pero sa pagitan ng dalawa, pinipili ko ang masama at hindi ang mas masama. Sige. At sa kasunduang yan, ang inaasahan o sinasabi ng mga kritiko ng kasunduan ay laging mandadaya ang Iran sa bawat pagkakataon. At anumang kasunduang kulang sa ganap na verifikasyon at buong akses para sa mga internasyonal na inspektor ay hindi lang masamang kasunduan, kundi isang mapanganib na kasunduan. Nakikita mo ba ang isang sitwasyon kung saan papayag ang Iran na bigyan ng buong akses sa lahat ng kanilang mga pasilidad kahit na halimbawa ang bundok Pink Axe na para sa kanila ay lubos na lihim? At muli, napakagandang tanong. Sa tingin ko, kapag tinitingnan mo kung ano ang ipipilit ng mga Iranian at kung ano talaga ang kanilang kompromiso, sa tingin ko ay may dalawang pangunahing bagay silang ipipilit. Ipipilit nila ang karapatang magpayaman ng uranium, kaya iikot ang mga centrifuges. Hindi mahalaga kung ngayon, sa loob ng 5 taon o 7 taon pa, iyon mangyayari. Hindi tulad ng 20 taon gaya nun sa mga Amerikano. Pero tsak na handa silang ipagpaliban iyon dahil wala namang nagpapayaman ng uranium na iyon sa Iran. Sa tingin ko, ito ang isang bagay na pagtutuunan nila. Pangalawa, ang pagpapalab daw ng material, hindi ang paglabas nito. Lahat ng iba pa tungkol sa sistema ng inspeksyon ay handa naman silang ipatupad iyon, hindi dahil gusto nila, kundi dahil alam nilang iyon lang ang tanging paraan para maalis ang mga parusa. Ngayon, hindi pa rin ako naniniwala sa kanila. Napatunayan na noon na may mga sinungaling kahit saan. Pero ang punto kasi, kapag may ganitong sistema ng inspeksyon mula sa IEA, na ako, muli, hindi ko sila minamalip dahil alam nila kung sino talaga ang kaharap nila. Sa tingin ko, maaari tayong umasa sa kanila kung papayag ang mga Iranian para matiyak na mangyayari ang ilang bagay. Pagpapalabnaw ng material at pagtatakda ng limitasyon sa porsyento ng enrichment ng mga sentripuga. At ang pinakamahalaga ay matiyak na sumusunod sila sa kasunduan. Sa palagay ko, ito lang ang tanging posibleng opsyon kung ikukumpara sa iba. At muli, kung babalikan ang sistema ng inspeksyon sa Iran, sa tingin ko ay napakaganda nito dahil pinapayagan tayong maintindihan kung ano ang nangyayari sa mga lugar na iyon. Bukod pa rito, napigil nito ang mga Iranian sa paggamit ng mga materyales na labag sa kasunduan. Kaya sa huli, sa tingin ko, kapag tinimbang lahat ng opsyon, ito lang ang siguradong paraan. Alam na ng mga Iranian na walang visa na material para kay Obama dahil kasunduan na ito, visa inspector na rehimen, at palalakasin pa nito ang rehimen. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Pero ang isa pang opsyon ay mas masama pa kaysa rito. Dahil mabubuhay ka, magkakaroon sila ng radical na rehimen sa ilalim ng batang leader na gustong maghiganti sa pagkamatay ng magulang niya, kontrolado ng RGC bilang papet. Malamang, magpaplano silang sumugod kay Obama. Kailangan nating pigilan yon sa pamamagitan ng isang kasunduan para alisin ang material. Ngayon, ang kasunduang ito ay mabubuo kasama ng Estados Unidos. Ngayon, bago ang operasyong ito, nagbabalakad tungkol sa kakulangan ng estratehiya ng US pagdating sa pagtugis sa Iran. Nakikita mo pa rin bang walang malinaw na estratehiya ang Amerika sa ngayon? Habang labis akong nagpapasalamat sa aksyon ng Amerika at sa pakikipagtulungan nito sa IDF at CENTCOM, tingin ko may dalawang malaking problema sa kampanyang ito na naguugat sa pananaw ng mga lider mula sa magkabilang panig tungkol sa Iran. Una ay ang katotohanang may mali talagang pag-unawa na pwedeng gamitin ang lakas militar, mga bomba mula sa impapawid at marahil ang mga Kurds o iba pang paraan para pabagsakin ang rehimeng ito.
mas matibay ang rehimeng ito. Sa palagay ko, minamaliit nila ang kakayahan nitong makabawi sa pagkawala ni Khamenei. Ito ang isang aspeto. Pangalawang problema natin, hindi kilala ang Iran. Pero iniisip na matatapos ang digmaan sa 3 araw. Na hindi ito natapos sa 3 araw, nagkaroon tayo ng problemang estratehiko kasi hindi natin alam kung paano tatapusin ang digmaan. Ngayon, mas marami tayong nakikitang pag-iimprovisa kaysa malinaw na estratehiya. Dagdag pa, tingin ko may isa pang problema sa administrasyon. Nakikita nila ang pagkakatulad ng Venezuela at Iran. Siyempre, hindi mo pwedeng ikumpara ang dalawa, pero sa tingin ko, iniisip pa rin nila yon. Bakit ito mahalaga? Sa huli, kung makikipagkasundo sila sa Iran, kailangan nilang may mga taong may alam sa Iran at sa kakayahan nitong nuclear. Kapag pinag-uusapan natin ang detalye, nasa mga detalye ang tunay na hamon. Malaki ang paghangako kina Kushner Witkoff sa ginawa nila para sa mga bihag. Pero pagdating sa Iran, dapat eksperto ka sa Iran. Umaasa ako na may tamang tao at kaalaman sila para makabuo ng magandang kasunduan sa Iran. Hindi natin alam kung may kasunduan, pero kung pipiliin nila ang politikal at diplomatiko na paraan, kailangan nila ng taong tutulong maintindihan ang panig ng Iran. Ngayon, kasabay ng estratehikong kabiguan ng panig ng US-Israel, dagdag pa dyan ang iyong inilalarawan na mas lumakas at naging mas radical pa ang rehimen matapos ang operasyon ng pagpugot ng ulo at particular ng pagpatay sa kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. Ipinagmamalaki ng Iran ang kanilang estratehikong tagumpay matapos tiisin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng 2 pinakamalalakas na air force sa mundo. At nagawa nilang kontrole ng kipot ng Hormuz na matagal nang tinaguri ang nuclear option ng Iran, bukod pa sa aktwal na nuclear option. At kung mapanatili nila ang kontrol sa kipot ng Hormuz sa mahabang panahon, sa tingin mo ba tunay ngang may estratehikong kalamangan ng Iran dito? Sa tingin ko, sigurado sila dahil alam nila ang nangyari sa mga digmaan. Hindi sila bulag at alam nilang dumana sila ng matinding pinsala. Pero kailangan natin tandaan kung ano ang layunin mula pa sa simula. Ang layunin ay ang makaligtas. Layunin nilang hindi lang makaligtas, kundi magdulot ng matinding sakit para makabuo ng bagong estratehikong realidad. Hindi lang tigil putukan kapalit ng tigil putukan. Sa palagay ko, iniisip nilang nasa landas na sila para magawa iyon. Ngayon, hindi ko iniisip na kaya natin pahinain ang rehimeng ito. Para sa kanila, nalampasan nga nila ang pinakamalala. Pinugutan natin si Khamenei, pero nandoon pa rin sila. Gusto ko lang bigyang diin kung bakit sobrang radikal na ito sa maraming paraan. Alam mo, bago ang digmaan, hindi ako tagahanga ni Ali Khamenei, pero siya ang nagsisilbing tagapagbalanse sa sistema ng Iran. Nang magkita sina Arakshi at Witkoff, bumalik siya sa National Security Council. At ang kalihim ng ugnayang panlabas. Bumalik siya kay Ali Larijani, kalihim ng Supreme National Security Council, at gumagawa sila ng puwang para sa kataas-taasang pinuno. Isa siyang tagapagbalanse. Laging nakatuon ang puso niya sa RGC, ngunit siya ay napaka-pragmatiko. Hindi gaya ng karaniwang iniisip tungkol sa Israel, kundi dahil alam niyang kailangan magdesisyon para sa kinabukasan ng rehimen. Ito ang dahilan kung bakit pinayagan niya si Witkoff na makipagkita kay Arakshi at gawin ang lahat ng iyon. At ang pasya siya, at yun na, walang sinuman ang maaaring umapela sa kanyang desisyon. Ngayon, meron tayong batang leader na kulang sa karanasan at nahalal dahil sa pagkamatay ng ama niya. Hindi ko iniisip na sa ibang mundo, nahalal si Mucha Bakane. Dahil kaya lang siya nahalal, ay gusto nila ng pagpapatuloy at dahil sa pagtulak ng RGC na kontrolado siya. Dominant ang RGC at decentralized ang sistema. Mahirap makipagmegosasyon sa kanila ngayon. Kaya naisip namin, yung mga restriksyon ni Khamenei tulad ng 2,000 kilometer na limit sa mga misil at kipot ng Hormuz ay tinanggal na ngayon. Hindi naman sila basta-basta gumagawa ng aksyon, pero mas kaunti na, sabihin na natin, mga checks and balances ngayon sa Iran. Kaya ang Hormuz ay eksaktong ganon. Hindi tulad ng 12 araw na digmaan agad nila sinakop ang Hormuz. Ngayon, para sa kanila, kasing halaga na rin ito ng mga misil at usaping nuklear. Ngayon, siyempre, meron ding usaping pang-ekonomiya. Nagtatayo sila ng parang toll booth na sisingil ng mga $2 milyong higit o kulang sa bawat tanker na dadaan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sa palagay ko, malabo magkaroon ng kasunduan na isasara ang kipot ng Hormuz dahil ito ang sentro ng kampanya ni Pangulong Trump. Mahalaga ito ngayon sa kampanya. Tandaan din na bukas na ang kipot ng Hormuz bago pa nagsimula ang kampanya.
Pero sa pinakaubod ng lahat, sa tingin ko, kung nasaan man sila ngayon, pagdating sa missile, nuclear, Hormuz, hindi sila magpapakita ng malalaking kompromiso dahil sa isip nila, sila ang nanalo, hindi sila natalo. Kaya gusto kitang hamunin dito dahil ang pagharang sa Iran ay maaring lubang makapinsala sa kapasidad na pang-ekonomiya ng rehimeng Islamiko na posibleng magpilit dito na gumawa ng mga konsesyon. Ulitin ko, binibigyan din ko lang na posibleng mangyari ito. Hindi ba ito ang posibleng nawawalang salik sa pagpuwersa sa Iran? Sa tingin ko, hindi. Ang hindi natin nakamit sa 40 araw ng digmaan, hindi rin natin makukuha sa pandagat na lugar na di kayang pigilan ng mga Chinese tanker gaya na nakita ngayon. Ipaliwanag ko pa ito. Para sa mga Iranian, ito ay paligsahan ng pagtitiis. Naniniwala sila na kaya pa nilang tiisin ang mas marami pa. Kapag may rehimen na walang pakialam sa mga sibilyan, siyang may kalamangan dahil alam niya na ang mga pangalawa at pangatlong epekto ng pagharang sa Hormuz ay magiging napakabigat na hindi kakayanin ng US na tiisin ito ng matagal. Sa tingin ko, hindi matatag ang sitwasyon. Kung walang kasunduan sa Pakistan ngayong linggo, susunod o kailanman, at kung epektibo ang pagharang, sa tingin ko gaganti ang mga Iranian at atakehin ang lahat ng US barko o tanker na dadaan sa kipot. Walang panalo dito, parehong talo. Sa tingin ko, mas kaya nilang tiisin ang higit pa kaysa sa kayang tiisin ng US, kaya walang kasunduan sa pagitan ng pagharang at alitan. Madali tayong bumalik sa labanan. Depende lang sa mangyayari sa Pakistan. Ngunit pansamantala lang ang pagharang dahil hahantong din sa paglala ang alitan. Sa madaling salita, hindi interesado ang alinmang panig sa muling pagsisimula ng operasyong militar ngayon dahil pareho silang nais ng kasunduan at posibleng palawigin ang tigil putukan. Oo, sasabihin ko ng maikli. Sa tingin ko, pareho namang gusto magkaroon ng kasunduan ng dalawang panig. Ang problema ay hindi lang sa pagitan ng mga pagkakaiba ng posisyon, kundi pati na rin sa mga inaasahan. Kung pareho kayo naniniwalang panalo sa negosasyon, mahirap magkompromiso. Sa tingin ko, may kaunting tagumpay sa usaping nuklear, lalo na sa partalakay kung ilang taon isususpinde ang programa. Isa itong pag-usad. Hindi ko sinasabing kasunduan na ito, pero maaaring ganon. Mukhang interesado rin ang dalawang panig na magkasundo. Pero kung walang kasunduan tungkol sa blockade, halos hindi na maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Gusto kong umatras muna, pinag-uusapan natin ang banta ng nuclear ng Iran, ang kipot ng Hormuz, ang blockade at ang epekto ng digmaan sa ekonomiya. Pero nabanggit mo ito ng bahagya, ang issue ng pagpapalit ng pamahalaan o ang pagpapatalsik dito ng mga mamamayang Iranian. Ngayon, sa pananaw mo, may nagawa na ba sa mga ginawa hanggang ngayon na nakatulong para mangyari ang ganung resulta? Dapat ko ring banggitin na ang mga nagpoprotesta ang dahilan kaya nasangkot si Trump sa operasyong ito. Ngunit hindi talaga natin narinig mula sa Pangulo tungkol sa mga mamamayang Iranian. Tungkol lahat sa nuclear sa Hormuz, kaya nang sabi mo. Walang makapaghuhula kaya di natin alam ang mangyayari. Sa nayon, hindi ako tagapagdala ng magandang balita. Dahil sa palagay ko, talagang ginuno natin ang natural na takbo ng mga pangyayari sa Iran, ibig sabihin, may rehimen doon na hirap makasabay sa lahat ng nangyayari sa loob ng bansa. Wala silang sagot o solusyon sa mga problema ng populasyon ng Iran. Ang meron tayo na yon ay mas militarisadong rehimen na sa tingin ko ay magiging mas marahas pa kung may magdesisyong lumabas sa kalsada. Pero higit pa doon, sa tingin ko ay mas lumakas ang loob nila dahil pakiramdam nila ay mayroong silang banal na tagumpay, lalo na't suportado sila ng sarili nilang mga taga-suporta. Alam mo yon, mga 15 hanggang 20 milyong tao na sumusuporta sa rehimeng ito kahit ano pa ang mangyari sa Iran. Sa tingin ko, hindi lang dahil may bagong rehimen ang problema natin, kundi pati para sa hinaharap. Kahit totoo na maghihirap sila sa ekonomiya kung hindi aalisin ang mga parusa. Sa tingin ko, may suporta sila mula sa sarili nilang mga tao. Sa palagay ko, sa ngayon, wala namang malaking pagbabago na mangyayari sa Iran. At kapag may sumubok lumabas sa kalsada, mapipigilan siya gaya ng dati. Sa tingin ko, magkakaroon ng maling pag-unawa sa lakas ng rehimeng ito kahit mahina ito. Ngayon, at sa tingin ko, ang ginawa namin at muli, inisip ko na kung mamamatay si Khamenei sa natural na dahilan, gaya ng nabanggit ko, hindi ko iniisip na si Mujaba ang mahalal. Sa tingin ko, nakita natin kay Hassan Khomeini ang mas moderate na personalidad. Lumala ang rehimen na suportado ng RGC, mas lumakas ang loob.
halos kapareho ng sitwasyon ng Pakistan at North Korea. At muli, hindi ko sinasabi na sa katagalan ay hindi kayang pahinain ang rehimen na ito. Pero sa tingin ko, sa ngayon, wala akong nakikitang bagay na maglalagay sa panganib o magbabantang pabagsakin ang rehimen na ito. Kahit patotoo na marami silang kailangan lampasan pagdating sa kanilang mga problemang pang-ekonomiya. Kaya sa bagong IRGC, Republika ng Iran at hindi na Islamic Republika ng Iran, posible bang makipagkasundo ang US sa bagong matapang at radikal na rehimeng ito na mas maganda kaysa sa maaring nakuha ng US bago ang 39 o 40 araw na digmaan kung tama ang tawag mo doon? Kailangan ko muna makita ang kasunduan, pero duda ako. Hindi ko iniisip na isusuko ng rehimeng ito ang mga bagay na ayaw ding isuko ng nakaraang rehimen, gaya ng pagsuporta sa mga proxy at paggawa ng mga misil. Kahit may problema sa Hormuz at iba pang issue, tutulong pa rin sila sa layunin sa nuklear. Kaya di ko nakikitang may kompromiso silang inaalok. Sa palagay ko, mas malaki pa ang kompromiso ngayon kaysa sa inalok dati sa Geneva talks ni Akshi at Wittkov. Naniniwala talaga ako na ayaw nila ng walang kakapusang digmaan. Sa palagay ko, nais silang bumalik at bigyan si Mujtaba ng pagkakataon muling buuin ang kanyang mga kakayahan bilang kataas-taasang pinuno. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko, oo, sa huli ay kaya nilang magpakita ng ilang kompromiso tulad ng pagbabawas ng material at lahat ng may kinalaman sa pagtalakay ng posibleng mga joint venture sa OMUS. Maaring nasa mesa ang mga bagay na yon. Pero sa tingin ko, kung may nag-iisip na isusuko nila ang kanilang mga ideolohikal na haligi ng rehimeng ito, nagkakamali siya. Hindi ito Venezuela. Si Mohamed Galivaf ay hindi si Garcia Rodriguez. May mga mahigpit na rehimen na gumagawa ng kompromiso para sa kinabukasan, ngunit hindi magbabago ang likas na katangian ng rehimeng ito. Kaya parang nagsimula na ang countdown hanggang sa susunod na paglala ng militar sa pagitan ng dalawang panig sa kasamaang palad. Gusto kong lumipat sa huling bahagi ng palabas. Ito na ang rapid fire segment. Ipapakita ko ang 3 larawan. Sa bawat isa, sabihin ang unang naiisip mo. Ito si Mohamed Baqi Khalilibaf, tagapangulo ng parlamento ng Iran. Oportunista at tiwali, pero di kasinsama ni Delcy Rodriguez. Masasabi nating mas moderate siya kaysa kay Ahmad Vadid, ang commander ng RGC. Pero tandaan na siya ay dating commander ng Air Force ng RGC. Kung iniisip ng iba na siya ang bagong Delcy Rodriguez, ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran na magbabago ng ugali ng bansa, nagkakamali sila. Hindi itong taong ito. Buenyo, maaring malagay siya sa posisyon ng Pangulo na matagal na niyang hinahangad. Ang susunod na larawan, kalihim ng tanggulang pambansa ng US, Pete Hegseth. Sa tingin ko, ang problema ay kailangan talaga nating magkaiba na may ipakita ang pagkakaiba natin sa pagitan ng mga technical na operasyonan na tagumpay na meron tayo at ang SSP taxes na laging nariyan at sa pagitan ng estratehikong impluensya ng mga iyon. Hindi ko iniisip na, gaya ng nabanggit sa ating usapan, hindi ko iniisip na lahat ng tagumpay na sinasabi ni Pete Hegseth ay talagang nag-iipon ng epekto, ang estratehikong epekto ng gusto nating makamit mula pa sa simula, tulad ng pagpapalit ng rehimen at pagpigil sa kanila sa paggawa ng mga misil, mga ganung bagay. Kaya, sa palagay ko kaugnay niyan, gumawa ang BOD ng mahahalagang hakbang noong digmaan. Pero sa huli, hindi ito nagbubunga ng inaasahan natin mula pa sa simula. Sa tingin mo, mabilis matuto ang mga Iranian? Sa palagay mo, natutunan ng Pentagon kung paano harapin ang Iran sa digmaang ito habang tumatagal? Sa palagay ko, tiyak na may napakalaking kapangyarihan at kalamakan ng Pentagon laban sa Iran. Pero sa tingin ko, napakahirap harapin ang asimetrikong kakayahan ng Iran. Kapag tuloy ang nailibing ito sa ilalim ng lupa, alam mo, nagiging iisa ang lugar ng produksyon, arsenal, panahon, imbakan ng armas at mga misil. At pangalawa, syempre, ang katotohanan na napakahirap pigilan ang anumang pagpapalipad ng misil. Sa huli, nauunawaan mo na ang iyong lakas ay hindi sapat. Hindi mo kayang maabot o makamit ang anumang layunin gamit lang ang pisikal na puwersa sa kasamaang palad. Sige, tuloy tayo sa susunod na larawan. Ang Foreign Minister ng Iran at Deputy Prime Minister ng China ay nagkamay sa meeting nila sa Beijing noong Abril ng nakaraang taon. Oo, si Abbas Araghchi ay isang sa tingin ko, bihasang diplomat. Siya ang deputy ni Zarif at isa sa mga nakipagnegosasyon para sa SCPA. Sa tingin ko, para sa kanya, sa palagay ko ang mga layunin niya, gusto rin niyang magkaroon ng kasunduan tulad ng gusto ni Pangulong Pezeshkian. Naiintindihan nila ang panganib ng mangyayari kung walang mararating na kasunduan. Sa kasamaang palad,
Wala siyang kakayahan na maka-impluensya ng higit pa kaysa dati. Sa totoo lang, mas kaunti pa nga sa palagay ko dahil napaka-dominante ng RGC ngayon. Mahalaga siya bilang tagapagsalita, pero wala siyang malaking impluensya sa paggawa ng desisyon sa Iran. At kaya ba ng China napilitin ng Iran na pumayag sa isang kasunduan na medyo pabor sa US at Israel? Mahalaga sa kanila ang mga Tsino para mapanatili ang rehimen, pero importante rin panatilihin ang magandang relasyon sa UAE at Saudi Arabia. Di ko akalaing babaguhin nila ang tradisyon nila sa gitnang silangan. Sa tingin ko, bukas silang makipag-ugnayan at tumawag, pero di ko inaasahang magbibigay sila ng garantiya. Hindi ko akalaing makikialam pa sila kaysa dati, pero igigit nilang huwag pigilan ng US ang mga tanker. Sa tingin ko, umaasa silang matapos ang digmaan dahil umaasa sila sa presyo ng langis. Pero kikita pa rin sila sa pag-export ng langis ng Iran. Kaya hindi ko iniisip na gagawa sila ng anumang bagay para pahinain ang kasalukuyang rehimen sa Iran. Marami tayong natalakay, pero sa kasamaang palad, kailangan na nating tapusin dito. Danny Centrinowitz, salamat muli sa pagsama sa amin dito sa On The Record. Hanggang dito lang tayo ngayong linggo. Balik ulit sa susunod na On The Record. Mapapanood ninyo ang episode ngayong araw at lahat ng naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa pagsama.